Rollback sa presyo ng produktong petrolyo, kasado na. Justice Secretary Boying Remulla sa pool sa COVID-19. Hindi daw kontra sa forever ang divorce bill ayon kay Senador Robin Padilla. Suspect sa pagpatay sa isang dalaga sa Bulacan umamin sa krimen. Sino kaya itong Pinoy na idolo daw ni Taeyang ng BTS? Alamin maya-maya. Scammer ng mga motorcycle rider at taxi sa NAIA arestado ng Airport Police Department. At sa balitang abroad, bandila ng Japan sa Japanese Embassy naka-half-mast dahil sa pagpanaw ni dating Prime Minister Shinzo Abe. Sa balitang showbiz, Annabel Rama may patama kay Rowena Guanzon. Sa mga kamarites natin dyan, abangan ang balita. At sa balitang sports, good news tayo dahil PBA courtside reporter na si Selena Dagdag Alas, cancer-free na. Magandang umaga, Pilipinas! Ako si Jigo Pistolero at ito ang Abante Unang Putok. Ito na talaga, no? Ito na talaga yung dinadasal ng mga kababayan natin sa Baclaran at ito yung hinihiling nila kaya nag-aalay sila ng itlog sa Katipunan. Kasi magkakaroon ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ilang oil companies ngayong araw. Ang mga pagbabago sa presyo ay epektibo simula bukas. May big-time rollback sa gasolina, kerosene at diesel ang Sea Oil, Petrogas, Clean Fuel at Shell. Sa gasolina, 5 pesos and 70 centavos. Kerosene naman, 6 pesos and 30 centavos. At sa diesel, 6 pesos and 10 centavos. Inaanunsyo ng oil companies ang pagbabago ng presyo kada Lunes at epektibo agad tuwing Martes. Matapos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., eto naman, ipinahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla nitong linggo na nagpositibo ito sa COVID-19. Noong nakarang Huwebes daw, nag-antigen test si Remulla at lumabas itong positibo. Ngunit very mild lamang ang naranasan niyang sintomas. Inanunsyo ito ni Remulla matapos ang ilang araw na pagpapasa publiko na tinamaan din ng COVID-19 si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Eto, para naman to sa mga naniniwala sa forever at sa mga gustong kumalas sa kanilang forever. Proteksyon at hindi pagkasalungat sa pag-aasawa ang layunin ng panukalang batas ni Senator Robin Padilla para sa divorce o sa pagsasawalang bisa ng kasal. Bagamat hindi siya kontra sa forever na kasal, sinabi ni Padilla na may mga kasal na nasira na dahil sa problemang hindi nalulunasan pa. Kumbaga, hindi lamang doon sa pag-aasawa pinoproteksyonan. Hanggang sa sila yung magkahiwalay, pinoproteksyonan pa rin. Pati ang mga bata. Pati ang mga bata. Okay. Ayon kay Padilla, ang Pilipinas na lang ang bansa sa buong mundo, maliban sa Vatican City na walang divorce. Samantalang ayon sa Social Weather Station Survey noong 2017, 53% ng Pilipino ang pabor sa divorce para sa hindi magkakaayos na mag-asawa. Sa ilalim ng panukalang batas, maaaring magpasa ng petisyon ng mag-asawa upang ipawalang bisa ang kasal na ayon sa ilang batayan. Halimbawa, eto, kapag ang alinman sa mag-asawa ay walang kapasidad na gampanan ang kanilang obligasyon sa kasal sa matagal na panahon at hindi na maisa sa ayos pa. Pangalawa, kapag may umiiral na hindi mapagkasunduan o pagkakaiba ng mag-asawa. At pangatlo, kung ang asawa ay nagpawalang bisa ng kasal sa ibang bansa at iba pa. Naarestong sospek sa pagpatay sa dalagang si Princess Dayor sa Malolos, Bulacan, umamin sa krimen. Ayon kay Ferdinand Hermino, Chief of Police ng Malolos Municipal Police Station, na konsensya umano ang sospek na si Darwin Hernandez, kaya't inamin ang krimen sa pamamagitan ng sinumpaang salaysay. Kinuha nito ang cellphone ng biktima at ibinenta. Sa follow-up investigation ng Malolos PNP, nabawi na ang cellphone at pati na ang mga ID at ATM cards ng biktima sa mismong bahay ni Hernandez. Papasok sa trabaho ang biktimang si Dayor noong July 2 ng madaling araw at dito siya sinakal at pinagnakawan ng sospek. Oh, ikaw, K-pop fan ka ba? Ikaw, K-pop fan ka?
Nako, mapapasana all tayong lahat dito kasi biglang nag-trending ang Pinoy singer na si Paulo Sandejas na pinag-uusapan ngayon sa Twitter. Pinakinggan kasi ng super sikat na miyembro ng BTS na si Taeyang ang kanta niyang Sorry at mapapanood yon sa vlog niya. Super proud nga ang mga Pinoy na kanta ni Paulo ang pinakikinggan ni Taeyang. Well, kahit naman siguro singer, mababaliw kung makikita mong pinakikinggan ng super sikat na singer sa buong mundo yung kanta mo. Kahit sa Instagram ay tuwang-tuwa ang mga Pinoy na fan ng BTS kay Paulo. Lalo nga nilang minahal si Taeyang dahil sa pagsuporta sa Pinoy singer. Oh, ito ingat-ingat tayo, laganap yung ganito. Scammer ng mga motorcycle rider at taxi sa NAIA arestado ng Airport Police Department. Ang detalye, ipuputok ni Bastin Adrias. Walang kawala sa mga otoridad ang isang scammer na nanloko ng 3 rider at isang taxi driver nang mahuli ito sa Ninoy Aquino International Airport. Kinilala ang suspect bilang si Philip Samortin Liberato. Kwento ng isa sa mga biktima, inarkila sila ng suspect noong Sabado para sunduin ang kanyang ina sa NAIA na galing pa daw sa US. Pero nang nakaramdam sila na may ibang pakay ang suspect, doon na sila nagtawag ng tulong mula sa airport police. Kaya naman nakadetain na ang suspect sa Airport Police Department at nahaharap sa mga kasong swindling, estafa, unjust vexation, and other deceits. Para sa Abante Unong Patok, ako si Bastin Adrias, tunay na tabloidista. At sa ating balitang abroad, watawat ng Japan sa Japanese Embassy naka-half-mast bilang pagluluksa sa pagkamatay ni dating Prime Minister Shinzo Abe. Ang ibang paghahanda ng embahada ipinasilip sa media. Para sa detalye, nagbabalik si Bastin Adrias. Matapos masawi sa pamamaril ang dating Prime Minister ng Japan na si Shinzo Abe, inilagay sa half-mast ang bandila ng Japan sa Japanese Embassy sa Roxas Boulevard sa lungsod ng Pasay. Nagpaunlak ang embahada ng Japan na makita ng media ang kanilang paghahanda para sa pagpapaabot ng pakikiramay sa nasawing leader ng bansa. Ayon sa embahada, naghahanda sila ng isang libro kung saan maaaring lumagda at magsulat ng mensahe ng pakikiramay ang iba't ibang ambasador sa Pilipinas. Para sa Abante Unang Putok, ako si Bastin Adrias, tunay na tabloidista. At sa ating balitang showbiz, mami ko to. Joke lang. Annabel Rama, may patama kay Rowena Guanzon? Ang balitang yan ipuputok ni Athena Yap. Hoy, Day! Pwede ba huwag kang maging chismosang marites? Kung magkwento ka, akala mo CCTV ka ni Rofa? Mind your own business! Ayusin mo na lang yung kaso mo, baka gusto mong mapasali sa Made in Malacanang kaya ka nagpapapansin. Alam kong malayo pa ang boses ko kay Tita Annabel, pero 'di ba, pag binasa mo parang ganon, 'di ba? So ayun nga, si Annabel Rama, ang ina ni Rufa Gutierrez, ba syempre ipagtatanggol niya bilang ina ang kanyang anak na si Rufa. Nag-ugat ang bardagulan na yan dahil sa umano'y pagpapalayas ni Rufa Gutierrez sa 2 maid niya. And that is coming from Honorable Rowena Guanzon. Sabi niya, "My friend has to rescue 2 household helpers who were thrown out of a first-class village by their own employers without their salaries. Where is your compassion?" At may quote pa, "Miss Rufa Gutierrez, is this true?" At agad inalmahan ito ni Rufa. Sabi niya, "Hello, Miss Guanzon? No, it's not true. There was a situation at home while I was shooting on the set of Made in Malacanang. So my staff had to call security to make sure my children were safe." At may dagdag pa si Rufa, "Let me make it clear po. I did not fire anyone. They wanted to leave on their own accord. I have rarely been home shooting every day, all night for Made in Malacanang. You should watch it, by the way. You're gonna love it." At humirit pa nga si Honorable Guanzon that Rufa Gutierrez must learn to say Congresswoman. You call me Kong or I will call you something else. Sige ka. Ay, may pagbabanta pa. At doon na nga na-trigger mo ang Inday Annabel. Ako lang ba? Parang ang expensive ng bardagulan nila. It sounds expensive. Charot! Comment down kung anong sa palagay nyo. Para sa Bante Unang Putok,
Ako si Athena Yap, tunay na tabloidista. At yan ang mga pumuputok na balita ngayong umaga. Ako si Jigo Pistolero at ito ang Abante Unang Putok.